Yes, good evening, good morning, good afternoon sa lahat ng viewers ni Kahatot. Let's shout out tayo guys. So ngayon, ako muna ang voice over dito sa bahay ni Kahatot Official TV. So let's shout out nga pala sa lahat ng viewers na nariyan pa rin na handa sumuporta kay Kahatot Official TV. Bagamat iilan lamang ang mga natitira, pero maraming salamat pa rin sa inyong walang sawang suporta. So ngayon guys, let's have a kwento about sa live ni Kahatot Official TV doon sa South Korea, Wandugan. So guys, dito ay nakita natin kung ano talaga ang ginagawa na ni Kahatot. Ito yung tinatawag natin nag-i-spray siya na kung saan sa una niyang pag-spray, dito siya muntikang malaglag. Bakit? Dahil napakalakas ng pressure ng spray na yan. Alam nyo guys, yung kanyang ini-spray, yan yung tinatawag na kumol o bahay ng abalon. Cage in English ba? Mindset. So, ayan. Bakit kayo ni-spray nila yan guys? Dahil mayroong mga maliliit na shell. Dahil pag yan ay hindi tinanggal, mabigat yan guys doon lalo sa ilalim ng cage. At syempre, kailangan tanggalin din yung shell na yan dahil hindi yan kasama kapag tinitimbang na yung abalon. So, search nyo na guys kung ano ang abalon. So, yan guys, ngayong araw na to ay kasama niya ang kanyang anak sa kanyang amo. Wala dyan yung kanyang pinakasadyang name. Yung anak ng kanyang amo, ang kanyang kasama dyan. So, ito ding anak ng kanyang amo ay nag-invest dito sa kanilang business na abalon. So, guys, kung inyo pong mapapansin, mayroong crane na taga-lagay niya doon sa cage ng abalon. So, nililinis nila yan guys dahil pag mayroong mga shell, syempre, tatanggalin mo pa rin yun. So, gumamit sila ng spray para mas mabilis ang kanilang tawag nito, ang kanilang paglilinis ng mga shell sa bawat cage ng abalon. So, ayun guys, kung inyo nakikita, tumakbo si Kahatot kasi siya yung nag-a-assist doon sa kumol na yon para maiayos at maibalik muli doon sa cage ng abalon. Kung mapapansin nyo, yung mga kulay orange dyan, yan yung pinaglalagyan ng kumol na kung saan nandoon din yung cage ng abalon. At syempre, nandoon din yung kinukulture nilang abalon. Alam nyo ba guys, itong abalon ay vegetarian? Mindset. Okay. So, bakit natawag kong vegetarian ang abalon na to? Dahil ang kanilang pagkain guys ay talagang napakakuriri, tinatanim sa lubid. Ito yung tinatawag na tashima. At pag yan ay lumago, hina-harvest nila at yan ang kanilang pinapakain doon sa kinukulture nilang abalon. Yan guys. So ngayon, dahil maliliit pa yung abalon na yan, nililipat-lipat nila yan guys para yung kung mayroon mang siyang shell na hindi kasama doon, tinatagal nila. Kaya naglilinis sila ng mga kumol para paglilipatan naman ng ibang abalon. Yan. So, kung pansinin ninyo, may net siya, di ba? Kasi nga, 7 feet ang lalim niyan ng cage ng abalon na nakalagay yung kumol na yan at nasa loob na yan, doon nakalagay ang mga plate ng abalon. So, yan ay lilinisin nila. So, ngayon ay malamig na sa South Korea, Wandugan, pero hindi pa snow time. So, talagang nagkakasundo si Kahatot dito at saka si Chongmin. So, ngayon, para hindi sila mabasa sa kanilang ginagawa dahil napakalamig talaga ng tubig. Kung mapapansin nyo guys, yung kanilang suot ay protect doon sa dagat, sa tubig lamig. Kaya hindi sila nakakaramdam ng lamig ng kanilang katawan. Kahit pamaligo yan siya dyan, wag lang sa ibuhos sa ulo yan. So ngayon guys, kunting kwento tayo ngayon sa live ni Kahatot. Alam niyo si Kahatot guys, memorize na niya kung ano yung kanyang gawain araw-araw.
Dahil paulit-ulit lang yan, guys. Mindset ba? Mindset lang. So, kung ano yung ginagawa mo ngayon, another day, iba, sa susunod, babalikan ulit yung kanyang ginagawa na yan. Mag-spray, magtatanim, magkukulture, and then mag-harvest. Ganun lang yung cycle. Parang nagsacycle lang ba ng butterflies? O, ganun. So, ngayon, dahil memorize na ni Kahatot ang kanyang gawain, hindi na niya kailangan pang magpautos sa kanyang sangjangnim. Kaya alam niya na kung ano yung kanyang ginagawa sa kanyang gawain araw-araw. Eh, ikaw ba naman araw-araw ganyan ang ginawa mo? Eh, di ba, ma-memorize mo? Maliban na lang kung hindi mo ilagay sa utak mo yung iyong ginawa, syempre, mapapagalitan ka talaga ng sadyangin mo. Kaya dapat, mindset lang na dapat matuto ka sa gawain. Yan. So, dito, maaga silang umuwi guys. Dahil madali nilang natapos ito, wala pa atang 3 o'clock, sila ay umuwi na. So kung ating mapapansin dyan, maya-maya si Kahatot ay maglilinis ng kanilang barko. So tatapos na yung kanilang paglilinis o pag-spray ng kumol. So mamaya-maya yan ay lilinisan niya na yung barko. Bakit? Kailangan tanggalin yung mga shell dyan, guys. Kung inyo mapapansin. Kung inyo tingnan, guys, inyong kulay orange, yan yung pinaglalagyan nila ng kumol. Diyan yung nilalagay yung abalon. Dahil napaka-sarap daw talaga nito, guys. Alam nyo ba na ang halaga ng abalon, 1 piraso lang, ay napakamahal. 2,000 won. Pero in the Philippines, parang 80 pesos 1 piraso. So, parang ganun, di ko lang alam, something ba? Basta, yun na yun. And then, ang 1 kilo nito guys, ay parang nasa 68,000 won. Grabe, napakalaking pera. Pero, grabe din ang invest nila ditong pera guys. Million din ang invest nila bago sila maka-harvest. So, ayan na si Kahatot, nag-spray na siya sa kanilang barko. So, ayan nga guys, dahil tapos na si Kahatot at umuwi na sila, ayan, sila ngayon ay nag-relax. Yan guys ay kahapon. Kahapon sila nag-relax, hindi ngayon. So, dahil nga may nakitang bike si Kahatot at inayos nila, so ngayon ay namasyal naman muna sila guys. Ayan, so tingnan natin, dahil birthday ko nga, shoutout sa lahat and thank you for watching guys. Dito daw kami. Dito daw kami magpasyal. Pasyal daw kami biking. Nung mayari yung bisikleta, biking daw kami. Yan. Pasyal kami dito. Oh, di ba? Kaya pag inabot ng sumpong tong aking barkada talagang kanina paspasan kami ng harvest ng harvest ng kimchi, Baguio Pechay. So yan yung floating mga buya. Oh, di ba? Oh, yan yung mga buya. Oh. Ha? 10K? Oh. Yan Yan ang kanyang 10K oh. Oh, di ba? Ayos, so suabe. Oh, yan. So dito kami namasyal ngayon. Ito dala namin 6 na bote na ewan ko kung ano to. Hindi naman to beer, hindi to inumin. So guys, napagod din si Chumname. Ay, pali, Mike. Grabe. Bilis. Oh, yan guys, no, kita nyo? Oh, original gravity. Oh. Oh, hindi naman siya beer guys. Parang energy drink. Premium quality. Begju. Okay, tayo muna mag-iinom. Yun guys, meron pala ditong teleskopyo sa taas. Magti-teleskopyo tayo. Oh, ang dugyot pa namin Grabe. Wala ikon ko Andre, way. Ingon nga ilis-ilis, wala. Oh. Ita motion name. Oh. Titingnan din natin to dito. Ano yun? Bundok. Hindi daw makita at
Yan, titingnan natin guys. So yan no. Nakapasyal kami guys dito, nagpasyal kami dahil naayos yung bisikleta. So ngayon ang aming namang suot, mga dugyot oh. Alin? Alin dyan? Nahulog yung aking soft drinks. So yan, nagpa-relax-relax kami kasi laot namin kanina. 1 oras lang bago nag-harvest na kami. Ganda ng ano dito oh. May salbabida pa dito oh. Oh, ayan oh. Parang pinakapasyalan nila dito, pwede na mag-date dito. Yan. Ayos din, maganda rin ang tanawin dito. Oh, pwede na mag-relax-relax kaya bandurya. Pumunta ka rito, magre-relax tayo dito, magde-date tayo. Yan. Kaunting tiis na lang. Makakaahon na rin tayo niyan.